Hi guys, good morning. Tapos na kami mag-seminar guys dito sa BIR. Kami ba yung pinamulan, ma'am? Nagkuha na ko daag mga form. Nagpa-register ako last week guys para sa aking content creator, pagka-content creator sa YT guys. At kasama na rin siguro ito sa FB puhon niya. Puhon pa, wala pa man ang income sa FB guys. May sinsilyo na. Ito guys, need pala itong ipalaminate guys, saka i-attach na to ni sa atong balay, sa sala. Ipalaminate daw natin para hindi matupi, mabasa. At last, dahil ginagmayra man ang akong income guys, ginagmayra po ang aking malalagay. I-upload ko guys yung video tungkol sa seminars guys, kasi mas maganda yung buong video guys. Kaso patayo yung cellphone ko, wala kasi akong tripod na dala, kaya para mas maintindihan nyo, i-upload ko yung buong video sa seminar guys. Thank you sa taga BIR dito sa Dumaguete City. Panoorin nyo guys, isusunod ko dito sa video. Yun lang guys, yung una, dapat itong ganito natin. Yung sa mga may tindahan, yung may number sila, yun, i-attach nila yun sa harap ng tindahan nila. Yun. Tama ba itong aking pagka-deliver guys? Pasensya na ha, at hindi naman talaga ako magaling mag-speech. Nagsisikap lang. Thank you kaayo Lord. Thank you Daddy YT. Thank you. Masaya ako kasi may konti nang nai-inbox na sinsilyo sa atong channel. Thank you guys. Panoorin nyo. Salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Guys, na ako dirihon sa Atinanakok seminar para sa pag-register sa atong YouTube channel guys. Ang FB ni nakasign ako sa tulo ka sign ng attendance guys. Thank you sa lahat ng sumuporta sa aking channel. God bless sa ating lahat. May kasabay akong mag-seminar. Alas 10 pa naman ang umpisa, kaya hihintay pa tayo pa mga kasama natin yung magsa-seminar. No? Good morning. Ayan, mga ang aming naamag sa seminar sa amin guys. Thank you sa lahat ng sumuporta sa aking channel guys. God bless sa ating lahat.
na familiar ko ninyo. Sige, and then, pwede na po mo register na sa inyong libro. So, kung unsa to inyong like, kung kuan mo, sale, gabaligya, so, sales journal, purchase journal, or general journal, pwede ka na siya at least 3 inyong ma-register. So, kuan na dyan mo ka na, i-follow na dyan ang steps ninyo na, dyan ni siya kuan ra, step by step naman ni siya nga guide, binagsaon lang dyan ninyo pag kuan, dahil pag kuan na mo, successful na mo, so nana siya QR code, inyo to siyang i-generate a QR code, and then print ninyo. Muna siya inyong ipagkapot na sa atubangan sa inyong libro. Imbis kanina siyang manual stamping na mo, kato ng inyong QR code, muna inyong ipagkapot. Kaya para, once na inspection, i-scan na to sa among mga officers kung valid ba siya or dili. Pwede kamo inyo nang i-try ninyo, i-scan ninyo ang QR code, ibang inyo siyang registered. Oo. Muna siya medyo mas kwan-kwan kayo. By kwan ako, among office, by 2028, inyo siya ng fully digital na journey. So, pwede nang tanan na lang na inyong transactions, online na dyan siya. Para wala na kayo mo ani diri sa office, naray mo ani sa office if na-adyo mga errors dyan ba, magka-troubleshoot na lamang. Kung kaya ra nga, ay kulang di ay inyong hangkuan, wala mo nakakuan na ni nga information, mo to siyang dili siya mo go through, so mo error siya, so at least kami maka-troubleshoot ni. Pero if successful ra inyong follow ra dyan mo sa steps ra dyan, okay ra na siya, successful ra dyan mo ana. And then kung naapila yung mga features ani, like kung i-change na katukuan, single to married, pwede na po through oros na po. Kano ra po mo generate ra po ana sa inyong certificate. No need na po mo ani ana dali para ipa-replace. Nara mo i-attach ana, like kung single to married, pasig marriage contract ipa-attach ninyo, then mabayad na, through online lang ako ang pagbayad ko sa documentary staff. So, katong ipatapot dali ng mga kuan, manual man to siya, kana siya. Ang pag-generate na sa COR, sa kanang na-update na ninyo, QR code na siya, na siya dali mabutang QR code na siya, if may mga changes ninyong kuan, like, ilis mo o trade name, kay kuan, ganahan na magbago na trade name ninyo, pwede na po through oros na po, inyong ikuan, attach ninyo kung namoy bagong na DTI. Attach na po ninyo. Pero mo, agin na siya sa amuang for approval. If nakakuan na mo na-approve na, pwede mo proceed to payment na katong 30 pesos using online payment platform. Rapod na siya, 30. Pang successful, na siya sa inyong profile, generate COR. So, pwede na mo, kamo na siya mo pinta, no need na mo anin diri sa office para magpa-replace, ana-ana. So, muna siya mas nindot na kuan sa amo ang online na system na mo na kuan at the comfort of your home na, di na mo ani-ani sa opisina para na ay ipa-kuan, pausod. And then next is kanina payment na medyo ano ni siya, bayad na ka sa resibo pati ay so nakakuan na mo no na naman mo kuan na printing press no. Yes ma'am, kapahimo na. Oo. Inan mo pila kasi man na 3 to 4 weeks. Basta kaning mga duol sa amo ang office, takhan jud kani sa customer, so mga kliyente nila, so mahulat jud mo unsa ni pila kasi man na pausa nila printa, so tamo dagan ka gipahimo. Ang kuan na ko is base na may inspection na ako isa lang. Oo. So kuan na lang ninyo mo. Bitaw, dagang customers ka. Order na nga kuan, di ba? Resibo sa printing press. O pwede pa mo muhangyo sa printing press na, pwedeng bisag usa sa lamang customer. Usa ra sa ako 500 ba ya? At least na ano online. Pila na bayaran mo sa 100? Sa printing press kaso maka sila ba? Ano like pulo ko sila sa inyong ipaprinta. Ang barato ra. Isa ka buklit jud ako.
Pila imuha? Wala naman asaang mga paket. Approval naman na-approve naman. So, ato naman sa printing press. Basta 500 ako nabayaran. Usa ka booklet ko no to. Usa ka anak ba? Oo. Dili ba? Usa ka kadang ano? Next is kaninang bayad na sa atoang tax obligations. So, kani siya is kuan. Kinahanglan mo on or before the deadline. So, makita man na sa inyo ang certificate of registration, no? Naman na diri, tax type, unsa nga form type, then kanus ang mo nag-start of file, and annually ba na siya, quarterly ba na siya. So, ani taon na sa income tax. So, katong na-register last month, covered na mo sa third quarter, ha? Ma'am, regarding ano lang ba? Actually, ito lang ako yung September, bakit simulan niya, nagmamuman niya. Wala doon semana, wala doon natin, pwede ba? Pwede ra. May bagyo. Dayon kuan. So, regarding ba sa resibo ma'am ba? Just in case kung mahurot itong resibo lang ma'am, hindi ba may kapwet sa rahit because pag hindi na pwede mo mupili inyo ang choice. Oh, inyo ang choice. Basta inyo harang dadon tong last nga stop. Kailangan ang latawon dito ang last serial number para mo start sila kung saan next na serial ang sunod. number. Oh. ma'am, regarding ano ma'am, di ba ang nag-register sila, nag-register sa BIR, asa nila nag-register sa akin dito, okay? Nag-register na system. So just in case kung mahurot ako resibo, at bro ko ato ko kahit Pwede na, walay kaso na mo, sir. It's your choice man. Katong na yung accredited rapod sa BIR na printing press. Dili mo at kumakaana sa unsay choice ni mga printing press. Sila rapunay mo gama sa sample and application. Muna imuhang dagon diri para approval. Yes, sir. Oo, sila naman na, ilahan na nga kuan trabaho, sir. Kay imo mang choice nga ato kas laing printing press na pod. Ilaha sila na kay ikaw may ni-apply nila na ato kanila. Ma'am. Sila wala ano man kuan, sir, kay sila na may mugama sa layout nimo sa mga resibo o sa application na ilang pangalan sa printing press dito. Sa application. Kami na ana, sir, kung unsa ka choice nga printing press na BIM. Basta accredited lang jud sa BIR na printing press imong atoon. Kinahanglan jud mo as jud ta kung accredited sila sa Balik BIR. na ta sa Ana jud. paying of taxes. Asa na So, naana to yung papurul ha, nga wala na yung manual filing of returns. Mag-online na mo through EBIR forms. So, follow na po ninyo ang steps. Kaning EBIR forms, downloadable ni siya. Inyo ni siya i-download kaya medyo bukat-bukat ni siya nga package. Kaya naatan ng forms to dire. From the payment form on annual income tax, quarterly tanan. So, ato mo sa website sa BIR na anay EBIR forms, i-click ninyo na siya na package, inyo na siyang i-download. So, once downloaded na siya, ato na mo dito, no, file, i-encode ninyo. Mas tsada po siya kay katong sulat-sulat manual, magkamo pa'y mag-compute. Kani diring ang system na ang compute. Kung pila ang inyong gross sales for the quarter or for the year, diretso na dayon mo compute sa system. So, mas kuan siya dayon pag nakakuha na mo na validate na ninyo, pwede ninyo siyang i-submit online and then i-print ninyo. Kung naay balaryan, payag mo kung asa mo nga municipality or city na register nga kuan, location ninyo na kung Dumaguete, so pwede mo sa bangko, nakaidakan accredited banks diri sa kuan, Dumaguete. Kung tuwa mo Sibulan, Amlan, San Jose, kung inyong kuan, tindahan, tuwa sa Sibulan na Bilong, so ato mo sa Sibulan mo bayad sa inyong taxes.
Like kung tuwa mo sa Santa, Siakon, anak ko, natay different revenue collection officers kada munisipyo. Nakuha na siya, magawak na ninyo sa inyong mga payments inamoy balaryan. Bakong, gawin, na sila. Basta kayo nakakuha na mo ha, nakafile na mo online sa inyong returns. Ang annual, ang quarterly. So, una to is the annual income tax or quarterly. So, September man mo na-register ka na, no? Yes, so, ma'am. covered mo sa third quarter income tax. So, for the third quarter, like July, August, September. So, katong inyong gross sales, anang bulan na, 3 months, muna siya inyong i-file. Before November 15. So, takas-taas kayo ang inyong hangguan. Ihatang na time para mo file ha. Ayun, kumula ka o November 15. Up to September 30 lang ka inyong quarter na ikuan. So, makakuan po siguro mo pila inyong abot anang tulong ka quarter, di ba? So, namoy isang bulan o nga malahan dili mo maka-file kay bukag-bukat na baguning na ay penalty basta mo file after na sa due dates, after sa deadline, natay surcharge, napatay interest, napatay compromise. So, kuan, ang inyong basic is kalibo ron sa inyong variant, musak mo daghana mo dako na kay wala mo naka-file on the due date jud ba before anong due date. So, file na lang mo before due date. Then, fourth quarter, muni siyang Ma'am, naay, makawag pakutana siya. na sa annual na Ma'am, siya naay, before pakutana April siya. 15. Kunyara ka mo kuan ma'am, if na-register na ka, well, hindi man ako patak sa imuhang record kung wala pa ka na-rehistro. Oh, kana wala pa na-rehistro, wala pa dyan na i-book. Hindi pa ka mo file, ana, wala pa man na kuha sa among system na na-register na ka, anak ko, anak. Ako, ma'am, ako'y pangutana. Ha? Ang katong na-rehistro na ba, sir? Naana mo ingon, ani, start na ka, file. Di ba man siya nga, magpa-register pa siya. Aw na, na? So, nakakay usaman. Kamusta man ka na-register? Oh, so na-cover ka sa third quarter income tax kay wala din siya, di ba? September man ka. Oh. Ma'am. So na-cover ka sa third quarter na. So start na ka-file sa quarterly income and quarterly percentage. Ma'am. Duha man, makita nimo na sinuhang certificate of registration ma'am, unsa nga taxes ang nakarehistro nimo. Nato na siya yung mga kuan ba yan, due dates dira. As in, makuha na jud ninyo, di ka na jud mo makalusot ani sa kuan nga unsa ni malimot mo. Kay naa na ba na sa inyo ang certificate of registration, basa pud ta. Mubasa pud ka kay moingon nga ay narehistro na ko. Naapitay kay mga tax obligations ba ya nakakuha na ba na sa among system. Dali ra ba kay nimo ka namong system nga pagdili gani makita na nag-file mo before Lagi ang inyong due na-laminate na date. na mo. Open case tayo na siya diretso. Ma'am. Na atin mo create tayo na siya na wala ka naka-file on or before the due date. So inyo nga man ang ledger. Kamoy manubag ana penalty dayon mo. Oh, so dapat dayon ang kuan baya po sa among quarterly taas-taas baya po ang kuan na mo ihatag nga deadline, di ba? Ako, pangutana. Quarterly kuan nga third quarter November 15 sabi ang deadline sa income tax niya hangtod September ato inyong kuan. So namoy October hangtod November 15 madahan dili po mo maka kuan sa dili po daway patantong busy or anak ba ha? Sa ayaw ra jud kalimot jud anak before the due date ha, kay medyo bukat-bukat yung kayo ng penalties na mo. Imbis basic route tayo yung bayaran, makadugang pagtulog pa mga penalties, surcharge, interest, o compromise. Mangutan ako, ma'am. Kaning YouTube, tungod sa YouTube raman ko pa-register. Kung pinalay abot ni mo, ma'am. For example, So, ma'am. kung siya, kuan sa libro, Ah. kung siya ang iyahang gamit. Nani siya dere, daily man ni siya ha,
ang mga numbers nga nakabutang na rin ay 1, 2, 3, 4, 5, ana, anto dire. So, kani siya, nagpasabot ni siya, October 1. October 2. Kani mga numbers dire sa libro ba? So, day na siya nagpasabot, ana, ha? So, kung nakayabot anang adlaw, karon October 1 na yun, no? O katong September, na-register mo dire, sugod naman mo, ana, o sulat. Pero ayaw sulatin, wala pa na-rehistro ang libro ha. I-register sa nato. Eh kasi nung yan, ma-inspeksyonan mo. Nagsulat na mo sa inyong mga kuhan diri. Wala pa din na-rehistro diri sa BIR. Wala pa din katong QR code. Penalty mo kaya unregistered. So, as much as possible, kinahanglang magparehistro na dyan mo sa inyong libro once registered na mo. Kaya naman na sa system na rehistrado na mo. So, mo-follow ko na ang pag-register sa libro. Ma'am, nag-try po, register, hindi man accept, nakaray pwede mo accept siya. Kuan lang, screenshot lang ni mo sa nga error message, ma'am. Oo, kung sa itong error message, basing naara kay na wala na kuan na na-fill upan pa nga, kuan pa, information pa. Oo. Ato lang na sa counter 6 lang na siya. Gikan di ay sa pag-register nato kung pilay abot. Ginagbahala ginagmay na diha sa kana di ay. So start na ka atong September 25. Bisag wala pa ko gasweldo sa YouTube. Ako na to i-file kay dito man ko nagsugod og ana di ay na. Sales na atong last month mo. At least na ana kay birthday di ay na, mao di ay na ay sa tax na imong palayan. Kaya at the end of the month, imo man ang i-total dire. Like for example, kuan karon, so October 1 ka karon no. So at the end of the day, inyo na siyang ikuan kung pila inyong halin. Inyo na siya ibutang dire. Pila inyong halin for that day. Hantod, oh yes. Pagka 26 na po, pila, basta at the end of the day, dyan mo ka ng closing dyan ninyo, kada siya, para hindi mo makuha ng pila akong halin gahapon, di mo malimot. At least record book magulong siya. Para di mo maglibog sa pag-follow niya sa inyong taxes. Kaya mo siya hangad-hangad sa taas, pila to akong abot ato, wala ninyong i-record there. Yung saan na to pag-determine. Pero yung wala mo yung transaction anang adlaw, butang hirap po, no? Transaction, nag-close mo. Ana, wala siya mo yung halin anang adlaw, ana. So, ikuan to. Kaya daily ni siya, at least ma-record siya ninyo ka. Kaya para at the end of the month, diretso na lamang mo total. O pila inyong halin for the entire month. October. Diri na po, November. And kaning libro ha, tanay ni siya. Inalang kuan, pagkakuan ra pariso na po pa. Boto sa nato, sayang po kayo namang ibayad ani nga libro nga. Wala ni nabuta og sulat. So every page naman ni siya nga kuan. October, November. Ano na siya, kaning kuan na dire. Diri ang inyong QR code no, so start na mo diri. For the month of October or September. Ano na po, October. Next na po, November. naara may adlaw. Naara may number. 1 to 30 lang po na ito ang kuhan. Sure, 21. Sakang. Barato kami. 37 na nito. Oo. Ako tas kuhan, 31. So next page na po. November na po. Kanya siya. December na po. At least kuhan page pa kuhan siya ninyo. Masulatan siya. Magamit siya ninyo. Pero pag kuhan na lamang. 1 page na lang or 2 pages na lang ang nabilin. So kung diri, mga kuan na siya, tama ni siya, kuan na lang siguro. December na lamang ni siya. Pa-register na po kami na po, na volume na po. Ma'am. Oo, kay kami siya, makita man na dito sa inyong QR code, volume number 1, ikauna ninyo yung librong gigamit on that particular na journal. Kung sales journal ba, cash receipts journal ba, depende man na sa unsang nga libro ang inyong ipa-register dire. Ma'am, ako Ikaw mo mismo naputol ko. online na sir, dala sir, nakakaani. Oo na siya ka nang gihapon. Ma'am, mangutan. Kamo na magpa-register online, dili na kami ang manual register. Kamo na jud.
Ma'am, mangutan na pod ko kay revenue raman sa every month na ano sa YouTube. Jud ka nakatawat o bayan. Revenue. Dito ra nimo i-record. Di pa man ako madawat, ma'am. Naka-note pa lang sa akong channel. Okay ra to. Dito na lagi na siya kung ano sa ka nakadawat sa bayan. Dito po nimo na i-record sa imong libro. Like kung nakadawat ka October 30 sa imong bayan, o October 30 nimo na i-lista. Every month na lang. Every time jud nga na kay sales na dawat, kung everyday ka nakadawat, lista sa libro. Parehas aning Kung monthly ra ka, okay ra, monthly. end of the month ra Okay, po. okay. Kung every first day of the month ka, isulduan o gitagaakuan, o ana ra, kaya po nimo na siya ikuan. At least, ma-record lang na to. Okay. Ha? Kung pila ang sales nimo nga nadawat, monthly ba, every semi-annual, semi-monthly ba, ana ba, basta kung daily inyong hakuan, ay katong mga kapinda, so everyday gunaan Oo. sa ikuan dire. So katong depende man na sa situation sa kada kuan restaurant. So kung daily ang inyong kuan transaction, daily po inyong pagsulat sa libro. Kung every 15 sa ta or every 30th ra ka modawat sa payment or 15, 30 ra po inyong kuan. The rest no transaction. At least recorded na sa inyong libro para dili mo kuan ka mawala pa sa inyong kuan. Okay. Cash receipts and cash disbursement. Cash receipts katong natawag nimong bayad sa abang. Ang cash disbursements expenses na siya. Kung unsay imong expenses sa pagkamas imong working house na kay maintain at least kana siya makuha na ninyo kay pang-filing ninyo sa inyong income tax annually dito na ninyo makuha ng expenses. Ma-minus ninyo ba? So at least na amoy masihanan sa expenses ninyo na muna inyo ang ipakuan, like boarding house man kano. So, tubig, kuryente, kung inuhang kuan, apil na siya. Kay part man na sa imong business. Katong mga part nga gigamit sa inyong business, katong ra expenses. Ay pala nang plate kay ni kaon kas gawa, wak pinabot na siya. Ana ba? Basta ka na yung gigamit sa inyong negosyo ng mga expenses o ka ng mga sales, mura po na isulat nyo sa libro. Dapaapang ka, pag-maintain, wala kayo patindo, binana, wala ra, maintenance, wala ra po. Ang imo is cash, gagawat naman ka sa abang, cash receipts sa imo Kung naadyo kayo expenses, like, imo ang gipa, landscape nimo, imo ang gipa, basta kanang kuan jud siya sa imong negosyo jud nimo ba nga part jud siya ba nga expenses kana jud siya i-appeal na siya as expenses nga part man na sa imong kuan negosyo pero katong dili ayaw ko ibutang kay mura matag kanang ga kuan sa imong kuan nga wala din labot na imong i-appeal nimo. So makita na nato diri no ang kuan no first. So, may karong kuha na year ninyo, so third register man mo mga third quarter pa, so third quarter inyong ikuan. And then, for the annual, before April 15, so tibuok tuwin na sa 2024 na inyong sales na inyong i-file annually, next year na siya, before April 15. So, taas-taas gapon inyong gihatag ninyo nga kuan ka na from January to December of 2024, ang deadline na mo, pagka next year pa, before April 15, so, 4 ka bulan na kuhan mo sa inyong income tax. So, ayaw lang po. Masabi ka na dyan mula po sa deadline na, then, kanin sa percentage, lahit na po di siya nga kuhan ka ng computation. 3% quarterly. Lahit tong income may po itong income kay dito man ninyo mabutang ang expenses ninyo. Kaning percentage, diretso dyan siya. Kung pila inyo ang sales for that quarter, diretso 3% kayon. Ang tax ninyong bayaran. Like, karong kuan, September man mo na unsa ni third quarter. So, before October 25 na siya ang deadline. Makita na dyan ninyo sa inyong kuan na
registration nga certificate ha, unsay tax type ko. Kung sino nakabutang na tax type dito, mo po na inyong filean. Ay, mag-file atong wala nakabutang sa inyong certificate of registration. Ay, kung income tax ra, annually and quarterly, mo po inyong filean. Percentage, quarterly, mo po inyong filean. Basta i-follow na dyan ang deadline. So, third quarter before October 25. Diretso na siya, 3% dahil na. So, kung imuhang abot nimo for July, August, and September, 10,000 times 3%, muna imuhang tax bayaran. Nara po na siya sa atong sa system ng EBIR forms. Nara po na siya dito. May form type po na siya, 2551Q. Quarterly percentage tax. Wala may iba taxpayer dito, no? About 3 million? No, Wala. okay, kung ba't medyo bukat 12% litso. Naay, kapaapa, naay kaabang, the rent? No, nag-rent. Naay, nag-rent mo ba? Oh, The rent mo? Garent. So, withholding tax. Naay monthly, naay quarterly, and annually. Diretso na siya 5% sa inyong abang. Like kung 10,000, so 5% of that is your tax, withholding tax nga bayaran monthly. Ang quarterly is i-add up na nimo tong first 2 quarters nimo plus ay katulong nga quarter. Muna siya inyong withholding tax. Muna siya inyong i-remit. Kung ganahan mo, ang inyong giabangan, withholdan mo daan, nga na sila ihatag ninyong certificate nga, withholdan na mo. Balik kung 10,000, 5% is 500. So, pwedeng 9,500 na lang iyang ihatag ninyo, katong 500, siya na lang mo, file para ninyo. Pero kung ganahan siya ang giabangan ninyo nga, kamuray mo file, so, diretso, 10,000 ang inyong hatag. Or 9,500. Pwede ka mo nalaipuan. Sorry, save ko. 10,000 yung ihatag, ang 9,500 iyaha, ang 500 mo i-remit. Pero kung kamo ang mo kuan, 9,500 inyong ihatag, ang 500 kamo yung remit. Kamo na yung bayad. Sabot mo sa inyong kuan, diabangan kung sa inyong kasabutan, kung kamura ko yung remit, o siya ko yung remit. At least, kung sa'yo mo remit, tagaan dyan mo o withholding, creditable withholding ha. Yan, i-remit dyan. Mga iyo dyan mo ang ebidensya. Kaya pasin na niya ba, wala din niyang i-remit di ay ba sa BIR ba? Kamu mo paninggan, kaya kamu pwede abang. Oo. So mga iyo mo niya o certificate of withholding ha. I-remit dyan niya ang inyong withholding tax sa rental. So wala may pa na yun. Mas kuan po niya siya, if wala dyan may transaction or wala may palarian sa taxes ninyo, online na po na siya. Atong EBIR forms yapon, mo-compute naman na siya dito. Kung naamoy payment or wala, kung naay payment, kung atong bangko pa or municipal BIR na assign, kung wala'y payment, reflect naman na nga zero, inyo na siyang i-file online and then i-keep na siya ninyo plus the confirmation. Naman na siya email confirmation na naka-file mo online, inyo na siyang i-file at as proof na siya na naka-file dyan mo. Muna na siya inyong hangguan. Quarterly, annual, i-intact na dyan ninyo kay basin na niya pangitaan niya ko kay pagkuhan ninyo nga magpa-close na ganin mo ba, di na mo negosyo, pangitaan manuan na sa inyong mga taxes nga na-file, makita po na sa amuang system kung naka-file ba mo ng particular quarter or wala, kita po na siya sa amo. So kung wala mo naka-file, penalty po ta anak kay non-filing. So in kaso kuan mo, kanang stop na mo sa inyong negosyo, so diretso na sa among office inyo i-process.
Dili ka lang sa SEC is for the kuan naman na siya ma'am. Kanang paparegister ninyo. Wala na sila yung mga kuan kung annual or kung saan na sila. PIR, sir. Oo. Kung unsay na sa inyong certificate of registration nakabutang, kung unsay mga taxes na i-file ninyo annually, quarterly, follow jud ta anak. Kaya nakabutang naman na siya sa system na mo. Wala lang ma'am. Ang sa SEC is for the, pareha mo na siya DTI na nagparehistro mo sa inyong trade name, nagparegister mo sa inyong registered name. Kay SEC is for corporations man na siya, association, kanang nagpuan ba, ng individual ba, kung daghan na kayo ang tag-iya ba, muna siya sa SEC. Pero ang DTI is single proprietor man na siya, ikaw ra jud mismo ang tag-iya. SEC manggod pag wala magagawa na sa SEC. Dili man dumi mo rehistro ninyo kung wala mo like SEC registration kung non-individual o DTI kung individual. Kung man na siya yung requirement na mo. So una dyan mo na before mo dili sa BIR. Dapat sa SEC manggod ma'am na siya deadline ma'am. Ang documentary stamp sa inyong amount subscribe 5th day of the following month. So kung August mo na-register, dapat before September 5 na-register na mo dili sa BIR. Yes ma'am. Kaya medyo namin ang tawon ana sa inyong amount subscribe na kanang inyong declare sa stocks ninyo. O, namin tanawon ana. So before the 5th day of the following month, nakaparegister na mo ana sa BIR because na siya documentary stamp nga deadline. Ay, wala na siya, sir. No need na siya. Muna to siyang online BIR forms. Mo to yung i-present sa bangko. Kaya na-validate na naman na siya sa inyong PIN. Dili, no need, wala na siya, karaan naman na siya. Kaya nung kita naman ang bangko sa katong online o katong confirmation. Once wala mo ato, di na sila mo accept anak. Oh, kaya kanan sa among online system, diretso man na siya. Kaya naman ko'y open good na sa'yo pag-input nila sa TIN, invalid. Oh. So muna ikuha na mo ang online system kay para makuha dyan na mo nga. Mukuha man po na siya, mo error man po na. Kung input mo lain na TIN, invalid, dili po na siya mo-go through. Muna kanang among online system, ma-prove dyan na siya, nga valid dyan na inyong record dyan. Oo, kita dyan na siya. So, okay na ta? Wala na yung questions? Na kasabot ra? Kung imo sa giparentahan nimo kato siya, okay? Sila ang nagbayad? So, no need ka na. Oo, kaya nag-declare naman nila. Oo. Kung ikaw dyan ang nag-pay dyan sa kuan, sa electric bill, ka na, pwede na din mo siyang ibutang sa imong cash disbursement kaya ikaw may nabayad. Pero kung sila ra, wala ra. No need na. Yes, oo. Kung saan lang dyan ang imuhang nagawat, muna imo sa so nagtawag ka sa rent nila monthly, so muna imo ibutang sa imong cash receipts na nakakuan ka din. Issue mo kaya nga mutay mo po na siya pag-issue nimo sa resibo nimo. So at least like 10,000 ang rent nila, 10,000 ang gihatag sa imo ha. So muna siya ang resibo, libro equal sila. Okay? Nakay questions? Any clarification na wala nasaktan? Klaro lang? Okay ra? Asa man ka na-rehistro, sir? Imuhang business. Asa man? Dili, sir. Negosyo asa na ang location?
Dumaguete, naatay accredited bank sir sa Dumaguete. Adto mo dito mo bayad. Wala mi kadawat dinhi. O bangko jud na siya kasama mga locations nga naay accredited banks like Pais, Tanhay, Bayawan, Canlaon, Gihulngan, namin mga accredited banks. So adto mo dito mo bayad. Kanarang mga kuan, mga walay bangko like mga munisipyo, Sibulan, Amlan, ana. Pwede ato mo sa collection agent na nasa dito. Pero kanin sa mga naibangko, pwede mo accept siguro ang collection agent if beyond the banking hours na. Eh, tama naman ng alas 3 ng mga bangko, no? Nakuha na sila nga alas 4 na. So, pwede ato mo sa collection agent na lang mo bayad. Kung deadline ra po, deadline ra. Di mas na pwede mo accept kung dili deadline po. Kung any day, like 25th ang deadline, 24 ka di bayad, bangko dyan ka. Oo. Ako na ibangko. Pero wala ibangko anong lugar lang, ato dyan is collection agent. Basta i-present lang dyan ninyo itong online na ninyo pag-file and the confirmation. Yan siya ipapong malaot na ito. Sa una manual, magsulat-sulat pa man mo. So, oo, magsulat pa man mo 3 copies pa. Kung sa inyo ka din sa bangko or sa collection agent karon, ito na lang mong encode. Inyong DIN, ngalan, pero if nakasave na inyong information sa EBIR forms, diretso naman mo na. Pag-kuhan lang ninyo, pag-input lang ninyo sa inyong TIN, kuhan na din na siya, mo-reflect na din na inyong ngalan dayon. Ito na lang mo, fill up na lang sa mga form inyong fill upan. Itong quarterly na percentage, i-click na ninyo itong quarterly percentage, fill up na mo pila inyong gross for that quarter, compute na po na siya dayon 3%, then validate ninyo. Once successful na mo na validate na tanan, wala na may na-omit na mga fields or kuan information, validate, submit online, print. And then, inyong balik mo sa inyong email na kung confirmation, i-print po ninyo, attach ninyo sa form, bayad na mo. So, mas dali siya. Mas dali, mas mabilis ang buhay. O, wala ikuti-kuti na ba? Kaya kuan, ang digitalization naman ko nakaro. So, at least sa inyong convenient, kapag sa inyong part ba, hindi na mo hindi kay kuan pa, magkuha ka mong forma, mag-fill up ka mo, at least nana mo sa inyong lang po kayo mga internet connection daw. If na-good inyong internet connection, haksaya po lang inyong profile online. Ano? So, muna siya ang kuan doon sa BIR na by 2028, fully digital na jogging. So, para wala na may makita kayo mga walk-in din. At least sa inyuhan ang kawalin mong balay dito na doon. Okay? So, no more other questions? Wala na yung clarification? So, thank you. Wala ako nagsasawa. Okay. So then, thank you kayo sa pag-anhi and thank you po, ma'am. Nakaatal naman mo, pero ito na pa dyan mo nga kuhan, nasa RP Tuesday, dyan ang kuhan. Napang may naumit na pang mga kuhan, minsan dito, dyan mo makaanhi, mo dili, every month. Basta Tuesday, 10 to 11, ang sa nila. If na may wala na sabtan, pwede na po mo. Okay? Sige. Thank you kayo. Thank you po, ma'am. God bless po. Ay, hala, sorry. Thank you, guys. Nagkauban-uban ta karon. Sa page mo magtanaw na lang. Marites Fontanosa. Di ko na lang ni-editon. Ako ra idiretso di upload ugma ra kay sa trabaho na i-wifi sa amo. Data ra man akong gamit. Marites Fontanosa. Thank you na. Bye na, guys. Thank you ha. Thank you. Ayan, ma'am. Marites Fontanosa. Katong ay sa YouTube, Tess R. Fontanosa sa FB. Ang karaan ko tong Tess R. Fontanosa sa FB. Fontanosa. Kini kana. Ang sa YouTube ko ni i-upload ning atong i-follow ra ko, ma'am, i-follow ra niya pag ikaw. Sige, i-follow ta. I-follow ra ko. Sa
Sa YouTube, Marites Fontanosa. Sa YouTube to. Ay, ka na, papalo ako. Sa YouTube, Ma'am Marites Fontanosa. Sa YouTube ko ni i-upload. Kasi ako ra po gina-share sa FB. Marites Fontanosa. I-upload ko ra ni diretso. Di ko nasugdan, istorya ko na lang tong nasugod. Ana siya, ma'am. WhatsApp, ma'am, og ano, ma'am, ng video sa ka follow. Oo, bisag 1 minute ra, pwede na. Dito na sa trabahoan ko. Thank you, ma'am, ha.